Marshall Pick, Kabanata 5105. Kaaya-ayang sorpresa. Ako. Ang tumulong sa iyo noon. Nawala ang bangis sa mukha ni Zago. Nahaharap sa napipintong kamatayan, nakiusap siya sa ibang lalaki. Laming-galing siyang kay sa paligid at tumanggo. Hindi ko maitatanggi ang katotohanan na tinulungan mo ako noon, ngunit paano nangyari ang iyong Black Ink Nest? Paano ka nakakuha ng sapat na mapagkukunan upang mapisa ang Black Ink Nest na ito? Sa tingin mo ba wala akong ideya? Ang mayroon ka lang ngayon ay dahil sa akin, at tama lang na mabayaran ako sa aking trabaho. Sa sandaling matapos siyang magsalita, inilipat niya ang mas maraming World Force sa Asher Dragon Spear at si Zago ay sumabog, walang iniwang bakas. Hindi may kakaila na sila ay naging maayos, at si Yang Kai ay nakakuha ng maraming Black Ink Coin sa kanyang tulong at ginawa ang kanyang sarili bilang isang dalubhasa sa artifact refining. Gayunpaman, siya ay nagpapanggap na isang Black Ink disciple noong panahong iyon, at ginagamit lang siya ni Zago. Sa panimula sila ay nasa magkaibang panig, kaya walang pag-aalinlangan si Yang Kai na patayin siya. Ang isang feudal lord ay isa pa ring malaking puwersa sa larangan ng digmaan, kaya kung palayain siya ni Yang Kai sa araw na ito, maaaring mapatay niya ang ilang tao sa hinaharap. Si Zago ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagtatayo ng kanyang fief, kaya siya lamang ang feudal lord dito at ang iba sa kanila ay hindi gaanong mahalaga. Wala kasing high-grade Black Ink clansmen. Dahil patay na si Zago, ang mga Black Ink clansmen na ito ay hindi posibleng maitaboy si Yang Kai. Sa kabila ng kanilang pagtutol, lahat sila ay pinatay sa loob ng isang tasa ng oras ng tsaa. Sa oras na nawala si Yang Kai, walang nabubuhay sa kanyang pag-aari. Noong una ay gusto ni Yang Kai na sirain ang lahat ng feudal lord Black Ink Nest sa ilalim ng mga pakpak ni He Yuan, ngunit dahil sa nakita niya sa pag-aari ni Zago ay napagtanto niya na hindi na kailangang gawin iyon. Sa katunayan, pagkatapos sirain ang Black Ink Nest ng Territory Lord, maaapektuhan ang lahat ng subnest na ibinubungan nito. Ipinaliwanag nito kung bakit, pagkatapos niyang sirain ang Black Ink Nest ni He Yuan, ang Black Ink Clan ay naging mas mabagal sa kanilang tugon. Matapos wasakin ang Black Ink Nest ni He Yuan, hindi lang na-disable ang information network sa teritoryo ng He Yuan, ngunit nalante rin ang lahat ng subnest. Ang mga feudal lords na may sariling pag-aari ay dapat na nalilito ngayon, kaya wala sila sa mood na hanapin si Yang Kai sa kabila ng utos ni He Yuan. Upang maglaro ng ligtas, nagpasya si Yang Kai na magtungo sa isa pang pag-aari ng feudal lord upang makita ito mismo. Katulad ng nangyari sa pag-aari ni Zago, nalalanta ang Black Ink Nest ng feudal lord, at ang Black Ink strength nito ay tumutulo. Mamamatay ito nang wala sa oras. Sa wakas, napatahimik na ni Yang Kai ang kanyang isip. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang pagsira sa Black Ink Nest ni He Yuan ay magdudulot ng napakagandang sorpresa. Tila may mga kalamangan at kahinaan pagdating sa espesyal na koneksyon sa pagitan ng Black Ink Nests. Sa paghihinuha mula dito, kung ang Black Ink Nest sa Royal City ay mawawasak, ang lahat ng Territory Lords, Black Ink Nests ay malalanta, nahaantong sa pagbaba at tuluyang pagbagsak ng lahat ng Black Ink Nests sa teritoryo ng Mugwang. Hindi napigilan ni Yang Kai na magkaroon ng gana na bumalik sa Royal City at basagin ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumuko siya sa ideya. Hindi ito maaaring makatulong dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, makakagawa lang siya ng eksena sa teritoryo ng Territory Lord dahil karamihan sa mga Black Ink clansmen ay nagpunta sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, kung siya ay tumalon sa Royal City, ito ay katulad ng paghakbang mismo sa bitag ng mga kaaway. Siya ay mapapahamak. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa isang Territory Lord na nagbabantay sa Royal City. Sa pag-iisip ng Royal City, hindi naiwasang maalala ni Yang Kai ang Old Ancestor mula sa Yinyang Pass. Sa tulong ng sinaunang barya, nabuo ang isang Void Corridor at dumating ang Old Ancestor at iniligtas siya bago makipag-away kay Mugwang. Lumipas ang ilang araw, kaya inisip niya kung may kalalabasan ba ngayon. Kahit na ang Old Ancestor ay makapangyarihan, ang labanan ay naganap malapit sa Royal City, pagkatapos ng lahat, kaya't hindi siya maaaring makakuha ng higit na kamay dahil siya ay nag-iisa. Gayunpaman, wala siya sa anumang posisyon para mag-alala tungkol sa kanya. Dahil sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, hindi niya nagawang makialam sa labanan sa pagitan ng Royal Lord at ng Old Ancestor. Marahil ay maaaring tulungan ng 8th Grade Masters ang Old Ancestor sa sitwasyong ito, ngunit ang isang 7th Grade Master na tulad niya ay masyadong mahina. Ang army ng Yinyang Pass at ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan ay dapat na nagsasagupaan din sa frontline. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang nangyayari doon,
Ngunit sa paghusga mula sa kolektibong kapangyarihan sa pagitan ng dalawang lahi, ang Human Army ay kailangang bumalik sa Inner Sanctum sa lalong madaling panahon. Iyon ay dahil nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mga numero sa magkabilang panig. Higit pa rito, ang Black Ink Clan ay walang pakialam sa mga casualty. Sa kabilang banda, ang buhay ng bawat kawal ng tao ay mahalaga. Ang mga tao ay nasa isang hindi magandang posisyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan sa kawalan. Maaari nilang makabuluhang bawasan ang mga nasawi sa pamamagitan ng pananatili malapit sa Yinyang Pass. Ang dahilan kung bakit umalis ang army sa Yinyang Pass sa pagkakataong ito ay dahil kailangan nilang pangasiwaan ang pagbabalik ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya nagawang iwasan ang Black Ink Clan at sumali sa mga mula sa Yinyang Pass noon dahil siya ay nasa isang kakilakilabot na estado. Nakatadhana na ang mga sundalo mula sa Yinyang Pass ay hindi makakamit ang kanilang layunin. Sa makatuwid, espekulasyon ni Yang Kai na dapat ay umatras na ang mga sundalo mula sa Yinyang Pass ngayon. Sa kasalukuyan, ang Yinyang Pass ay dapat na napapalibutan ng Black Ink Clan. Ang dalawang lahi ay napasok sa isang labanan kung saan ang isang panig ay magdedepensa habang ang kabilang panig ay sisilekay. Ito ang pattern ng labanan na pinakapamilyar nila. Sa paglipas ng mga taon, ang ganitong uri ng labanan ay naganap sa bawat Great Pass ng maraming beses. Maging ang humans o ang Black Ink Clan, pamilyar na sila sa kung paano ito mangyayari. Kung ganoon nga ang kaso, ang sitwasyon ay pabor kay Yang Kai. Dahil nagtipon-tipon ang Black Ink Clan's army sa labas ng Yinyang Pass, walang anumang blockade sa harap niya. Maaari siyang palihim na tumungo sa larangan ng digmaan at maghintay ng pagkakataong makabalik sa Inner Sanctum sa panahon ng labanan. Ginawa niya ang parehong bagay noong nailigtas nila ni Feng Ying ang ilang daang Black Ink disciples at ibinalik sila sa Blue Sky Pass dati. Gayunpaman, hindi nilayon ni Yang Kai na gawin iyon. Natikman niyang matagumpay na nawasak ang Black Ink Nest ni He Yuan, na nagresulta sa pagbagsak ng lahat ng mga subnest nito. Dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon, natural na ayaw itong palampasin ni Yang Kai dahil inaakala niyang hindi na ito babalik. Kaya naman, umalis siya sa teritoryo ni He Yuan makalipas ang ilang araw at tumungo sa isa pang teritoryo ng Territory Lord. Wala siyang ideya kung kaninong teritoryo iyon, ni hindi niya alam kung saan ang teritoryo ng Territory Lord na iyon. Anuman, hindi ito mahalaga sa kanya. Direkta siyang nagtungo sa pag-aari ng feudal lord na pinakamalapit sa kanya at nagpatuloy sa pagpatay. Sa kalahating araw lang, karamihan sa mga Black Ink clansmen sa teritoryong ito ay patay na o namamatay. Sinamantala ng ilan sa mga Black Ink clansmen ang pagkakataong tumakas mula sa lugar, ngunit walang intensyon si Yang Kai na habulin sila. Para sa kanya, ang pagsira sa pundasyon ng Black Ink Clan ang pinakamahalagang layunin, habang pumangalawa ang pagpatay sa mga naliligaw na Black Ink clansmen. Bukod dito, ang pinakamakapangyarihang Black Ink clansmen sa teritoryong ito ay sumunod sa kanilang feudal lord at umalis patungo sa larangan ng digmaan, kaya't ang mga naiwan ay walang alinlangan na mahina. Pagkatapos ay direktang pumasok si Yang Kai sa Black Ink Nest sa lugar na ito. Isa itong feudal lord's Black Ink Nest, at sa naunang karanasan sa pagbisita sa Black Ink Nest ni Zago, napagtanto ni Yang Kai na ang panloob na istruktura ng lahat ng Black Ink Nest ay halos pareho. Mayroon pa ring ilang Black Ink clansmen sa loob ng Black Ink Nest, ngunit tila wala silang pakialam sa nangyari sa labas. Sa sandaling nakita nila ang isang tao na pumasok sa lugar na ito, sila ay nataranta. Lahat sila ay pinatay ni Yang Kai bago nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, tumayo si Yang Kai sa loob ng isang bakanteng silid at binuksan ang portal ng kanyang miniature Anaverse. Ang kanyang word force ay agad na hinayla ng isang malakas na puwersa at hinihigop ng Black Ink Nest. Sa kanyang world force na nagsisilbing tulay, hindi nagtagal ay konektado siya sa kamalayan ng Black Ink Nest na ito. Ginawa niya ang parehong bagay sa Black Ink Nest ni Zagu noon, kaya pamilyar siya sa proseso. Sa susunod na sandali, natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili sa isang espesyal na espasyo kung saan maraming mga kamalayan ang gumagala. Ito ang sikreto sa likod ng network ng impormasyon na binuo ng Black Ink Clan gamit ang Black Ink Nests. Ang mga Black Ink clansmen na ito ay nakapasok sa lugar na ito sa pamamagitan ng kamalayan ng mga Black Ink Nests ng feudal lords. Pagkatapos ay maaari nilang ipagpalit ang lahat ng uri ng impormasyon dito at alamin kung ano ang nangyayari sa iba pang teritoryo ng feudal lords. Ang pagdating ng isang bagong kamalayan tulad ng kay Yang Kai ay hindi nakakuha ng atensyon ng Black Ink clansmen. Kung tutusin, may mga hindi pamilyar na kamalayan na papasok sa lugar paminsan-minsan, kaya sanay na sila.
Matapos makinig sa kanila ng ilang sandali, napagtanto ni Yang Kai na hindi siya makakalap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa mga frontline sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga kamalayan na ito, ngunit ang pinakabagong impormasyon mula sa larangan ng digmaan ay tila hindi magagamit sa mga Black Ink Clansmen na ito na nananatili sa likod. Nang handa na siyang isagawa ang kanyang plano, isang mensahe ang ipinadala mula sa isang kamalayan. Ang mensahe ay hindi naka-encrypt sa anumang paraan, kaya madaling mabasa ito ng ibang mga kamalayan. Hindi nagtagal ay nalaman ni Yang Kai kung tungkol saan ang mensahe. Ang Royal Lord ay nakikipaglaban pa rin sa tao na iyon. Iniisip ko kung kaya niyang patayin siya. Sumagot ang isa pang kamalayan. Ang tao na iyon ay ang Old Ancestor ng Yinyang Pass. Bagamat makapangyarihan ang Royal Lord, hindi madali para sa kanya na patayin ang tao na iyon. Gayunpaman, narinig ko na ilang Territory Lord ang pumunta para tumulong. Sa tulong nila, naniniwala ako na ang tao ay matatalo. Hindi. Sa hitsura nito, ang Royal Lord ay nasa isang hindi magandang sitwasyon. Bagamat siya ay may tulong ng ilang Territory Lords, magkaparehas lang ang magkabilang partido ngayon. Sa sandaling ipinadala ang mensahe, ang iba pang mga kamalayan ay maliwanag na nabigla. Ang isa sa mga kamalayan ay nagtanong, paano kaya na ang Royal Lord ay dehado? Hindi mabilang na beses na silang nag-away sa isa't isa sa nakaraan, at palagi silang pantay-pantay. Hindi matatalo ng magkabilang panig ang isa. Anong nangyari sa pagkakataong ito? Sumagot ang kamalayan kanina. Wala akong ideya, ngunit sa ilang kadahilanan, dumating sila sa isang lugar malapit sa aming teritoryo at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang aking feudal lord ang nakakita nito. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay umalis sila. Kung hindi, ang aming teritoryo ay nawasak. Hindi namin magagawang ipagtanggol laban sa mga pagbagsak mula sa kanilang labanan. Hindi kaya gumaling ang Royal Lord. Posible iyon. Gayunpaman, ang Royal Lord ay may tulong ng ilang Territory Lords ngayon, kaya ang Human Old Ancestor ay tiyak na hindi manggaguna. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mga kamalayan at hindi nagtagal ay binago ang paksa. Bagamat hindi nakakalap ng maraming impormasyon si Yang Kai, nalaman niya man lang na maayos ang Old Ancestor. Sa kabilang banda, nagulat siya sa katotohanan na ang Royal Lord ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang tila hindi mapagkakatiwala ang Old Ancestor mula sa Yinyang Pass ay magiging napakalakas, kaya niyang labanan ang Royal Lord at ilang Territory Lords ng mag-isa. Iniisip niya kung ano ang kahihinatnan ng labanan. Gayunpaman, wala siyang karapatang makialam sa bagay na ito, at mayroon siyang mas malaking isda na iprito. Pagkatapos ay itinoon niya ang pansin sa kanyang kapaligiran. Ayon kay Zago, ang espesyal na espasyong ito ay talagang isang plataporma na nakaugnay sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Territory Lord. Ang mga kamalayan ng mga subnests ay madaling makakonekta dito, na nagpapahintulot sa mga feudal lords na makipag-usap sa isa't isa. Sa pagkakataong iyon, inakala ni Yang Kai na magagamit niya ito at alamin ang kinaroroonan ng Black Ink Nest ng Territory Lord. Martial Pick, Kabanata 5106. Hindi ito magtatapos dito. Kasunod ng mahinang mga bakas, nasubaybayan ng kamalayan ni Yang Kai ang mga palatandaan pabalik sa pinanggalingan at sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanyang hinahanap. Bagamat hindi siya sigurado tungkol sa eksaktong lokasyon ng Black Ink Nest ng Territory Lord, tiwala siya na nakuha niya ang direksyon ng tama. Hanggat lumipat siya sa direksyon na iyon, mahahanap niya ang Black Ink Nest ng Territory Lord. Dahil naabot niya ang kanyang layunin, binawi niya ang kanyang Divine Sense at umalis sa Feudal Lord Black Ink Nest bago bumaril sa kalangitan. Hindi siya nag-aksaya ng anuman sa kanyang lakas upang sirain ang Feudal Lord's Black Ink Nest dahil ang lahat ng Feudal Lord Black Ink Nests ay nakalink sa Territory Lord's Black Ink Nest. Hanggat sinisira niya ang pinagmulan, ang lahat ng Feudal Lord Black Ink Nests ay malalanta rin. Sa sandaling umalis ang kamalayan ni Yang Kai sa espesyal na espasyong ito, ang isang tiyak na kamalayan ay pansamantalang nahulog sa isang masilaw na estado sa isa pang katulad ngunit mas kahangahangang espasyo. Ang mga kamalayan ng mga Black Ink Nest ng Feudal Lords ay magsasama-sama sa espesyal na espasyo na binago mula sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Territory Lord. Katulad nito, ang mga kamalayan ng Black Ink Nests ng Territory Lords ay magsasama-sama sa espesyal na espasyo na binago mula sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Royal Lord. Ang mas malaking espasyong ito ay kung saan matatagpuan ang kamalayan ng Black Ink Nest ng Royal Lord. Ang mga kamalayan na nagtipon sa lugar na ito ay nagmula sa mga Black Ink Nest ng Territory Lords. Sa makatuwid,
ang mga kamalayan sa lugar na ito ay kumakatawan sa mga territory lords. Nang makita ang anomalya, ang iba pang mga kamalayan ay mabilis na nagtanong tungkol dito. Sandaling tumahimik ang kamalayan kanina at nag-aalangan na nagsabi. Ngayon lang, parang may naghahanap sa aking lokasyon. May naghahanap ng lokasyon mo. Tanong ng isa pang kamalayan. Ang ikatlong kamalayan ay pare-parehong nagtatanong. Ano ang silbi ng pagtiyak ng iyong lokasyon? Nagkamali ka ba? Sumagot ang unang kamalayan. Siguro. Hindi ako sigurado tungkol dito. Dahil sinabi niya iyon, ang ibang mga kamalayan ay tumigil sa pagtatanong tungkol dito. Dito natapos ang usaping ito, at nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa isa pang paksa. Ano ang nangyayari sa taong iyon na nagngangalang Yang Kai? Nahuli na ba siya ni Master He Yuan? Wala pang balita tungkol sa kanya, ngunit tila nasira ng human ang Black Ink Nest ni Master He Yuan. Ano? Nawasak ang Black Ink Nest ni Master He Yuan. Kailan yun nangyari? Bulalas ng isa pang kamalayan. Ito ay maliwanag na hindi pa niya narinig ang tungkol sa balitang ito. Kanina lang nangyari. Ang taong nagbabantay sa Black Ink Nest ay nagpadala sa akin ng mensahe sa huling sandali. Tila, ang tao na nagngangalang Yang Kai ay direktang sumalakay sa tahanan ni Master He Yuan. Ngayon, wala kaming makontak kahit kanino mula sa panig ni Master He Yuan. Naputol na ang koneksyon natin sa kanila. Ang iba pang mga kamalayan ay nahulog sa katahimikan. Malamang na may nangyaring mali dahil hindi nila nakontak ang sinuman mula sa panig ni He Yuan. Ang tanging posibilidad ay ang Black Ink Nest ni He Yuan ay nawasak. Kung hindi, hindi ito dapat nangyari. Nadama ng lahat ng mga kamalayan na ito na lumubog ang kanilang mga puso sa paghahayag na sinira ng isang tao ang Black Ink Nest ng Territory Lord. Kasabay nito, nakaramdam sila ng galit at kahihiyan. Ang tanging alam lang nila ay hinahabol ni He Yuan ang tao, ngunit wala silang ideya kung magtatagumpay siya. Nadama ng mga kamalayan na ang paksa ay masyadong mapagpahirap, kaya mabilis silang lumipat sa isa pa. Sinimulan nilang talakayin ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi at sinubukang mag-isip-isip sa kinalabasan. Habang sila ay abala sa talakayan, isang tiyak na kamalayan ang biglang bumulalas. Habang naputol ang pag-uusap, ang ibang mga kamalayan ay tumingin sa kanya na nagtataka. Ipinaliwanag ng kamalayan. Ang ilang mga feudal lords ay nagulat sa akin na ang tao na nagngangalang Yang Kai ay dumating sa aming teritoryo. Nasa teritoryo mo siya. Anong ginagawa niya doon? Kahit ano pa ang gagawin niya, ipaalam kaagad kay Master He Yuan ang tungkol dito para makalapit siya para tumulong. Gayun din, pakilyusan ang Black Ink Clansmen sa iyong teritoryo at pigilan ang tao hanggang sa dumating si Master He Yuan. Hindi natin siya dapat hayaang tumakas. Nakuha ko. Sa sandaling matapos magsalita ang kamalayan, nagpasa siya ng utos sa network ng Black Ink Nest at nagsimulang kumilos ang Black Ink Clansmen sa kanyang teritoryo. Ang iba pang mga kamalayan ay naghihintay na may pag-aalala habang nagtatanong sila tungkol sa kung ano ang nangyayari sa panapanahon. Tiyak, walang itatago sa kanila ang kamalayan. Makalipas ang kalahating araw, ang isang kamalayan ay biglang nagsabi sa paraang naguguluhan. Ang tao ay tila hindi tumatakas kay Master He Yuan. Sa halip, ipagpatuloy mo, mukhang pinuntirya niya ang Black Ink Nest ng Territory Lord ko. Nang marinig iyon, namutla ang iba pang kamalayan, lalo na ang kumakatawan sa lugar ng Black Ink Nest ng Territory Lord kung saan matatagpuan si Yang Kai. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa pang kamalayan. Kanina, sinabi mo na may sinusubukang alamin ang iyong lokasyon, tama ba? Ang kamalayan na kumakatawan sa lugar ng Black Ink Nest ng Territory Lord kung saan matatagpuan si Yang Kai ay sumagot. Oo. Iyon ang naramdaman ko. Teka, ibig mong sabihin. Tama iyan. Ang tao na nagngangalang Yang Kai ay hindi alam ang eksaktong lokasyon ng iyong Territory Lord's Black Ink Nest, kaya ginamit niya ang isang Feudal Lord's Black Ink Nest para hanapin ito. Dumiretso siya sa pwesto mo pagkatapos noon. Ang target niya ay ang Territory Lord's Black Ink Nest. Ano? Ang kamalayan ay bumulalas. Ano ang dapat kong gawin? Paano si Master He Yuan? Naabot mo na ba siya? Papunta na si Master He Yuan, pero malayo pa siya sa human. Mukhang hindi siya makakarating sa oras para pigilan siya. Tipunin ang mga feudal lord para pigilan siya. Hindi natin dapat hayaan ang tao na iyon na sirain ang isa pang Territory Lord's Black Ink Nest. Kung hindi, ito ay isang kahihiyan na hindi natin kailanman mapapawi. Kapag nakarating si Master He Yuan doon, madali niyang mahuhuli ang tao na iyon. Huli na. Ang kamalayan ay parang nalulungkot. Bakit? Mukhang dumating na si Yang Kai. Ramdam ko ang pabago-bago ng labanan sa labas.
Paano posible na dumating siya ng ganoon kaga? Ang ibang mga kamalayan ay namangha. Sigurado ka ba na naroon ang tao? Hindi ito tao. Ito ay. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ang nakikita mo? Ito ay isang halimaw na ilang 10,000 metro ang haba na may napakalaking sibat sa mga kuko nito. Hindi siya mapipigilan ng mga feudal lords. Dumiretso ito sa Black Ink. Arg! Ang sigaw ay nagpadala ng isang shockwave sa iba pang mga kamalayan. Bagamat hindi sila ang nakararanas ng sakuna, ramdam na ramdam nila kung gaano ito nakadurog sa puso ng kanilang kasama nang marinig nila ang hiyawan. Ang mga pakiramdam ng gulat at takot ay nanag sa mga kamalayan na ito, na naging sanhi ng kanilang panginginig. Ang kamalayan ng Black Ink Nest ay isang daluyan kung saan maaaring kumonekta ang isa sa iba pang mga kamalayan sa pamamagitan ng Divine Sense. Bagaman ang isa ay maaaring makipag-usap sa iba ng mabilis at madali, kailangan niyang agad na putulin ang koneksyon kapag nahulog siya sa panganib. Kung hindi, ang kanyang kaluluwa ay mamamatay kasunod ng pagkawasak ng Black Ink Nest. Ito ay isang hindi matiis na sakit para sa sinumang buhay na nilalang. Hindi ito magtatapos dito. Umiyak ang kamalayan. Ang mensahe ay nagpabagsak sa buong espasyo sa kawalan ng pag-asa. Sa susunod na sandali, ang kamalayan ay naglaho sa manipis na hangin, na parang hindi pa siya umiral noon. Ang ibang kamalayan ay nahulog sa katahimikan sa espesyal na espasyong ito. Sinubukan ng isa pang kamalayan na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maabot ang kabilang panig. Pansamantala, sa isang partikular na teritoryo ng Territory Lord, isang napakalaking Black Ink Nest ang pinutol ng Asher Dragon Spear. Isang marahas na puwersa ang naging sanhi ng pagbagsak ng buong Black Ink Nest at hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang nasawi habang ang malawak na teritoryo ay nawasak. Sinubukan ng mga Black Ink Clansmen na iyon na itaboy ang kaaway, at maraming pag-atake ng iba't ibang kapangyarihan ang ipinadala sa dragon na may 30,000 metrong haba. Kahit na ang karamihan sa mga pag-atake ay mahina, sila ay dumating sa napakalaking bilang. Ang Golden Dragon Scale sa dragon ay nanginginig sa impact at habang ang napakalaking figure nito ay lumipad sa kawalan, ang Dragon Blood ay nahulog sa lupa. Hindi nilayon ni Yang Kai na patuloy na makipag-away sa kanila. Matapos wasakin ang Black Ink Nest at patayin ang mga hamarang sa kanya, nagpatuloy siya sa pag-agaw ng maraming mapagkukunan hanggat kaya niya bago tumalikod at tumakas. Ilang sandali pa, binawi niya ang kanyang dragon form at bumalik sa kanyang human form. Kasunod nito, minanipilan niya ang Space Principles at nawala sa lugar na may isang pagkurap. Ang Black Ink Clansmen ay tumakbo palabas sa sirang teritoryo at walang takot na hinabol ang kanilang kinasusuklaman na kaaway. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawala na sa kanila si Yang Kai at mahahanap lang siya ng walang layunin. Ang teritoryo ng Territory Lord sa likod nila ay nasa isang malaking gulo. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, ang mga kamalayan na nagtipon-tipon sa malaking espasyo na nabuo mula sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Royal Lord ay sa wakas ay nagsimulang mag-react. Sinabi ng isa sa mga kamalayan. Nawasak ang isa pang Territory Lord Black Ink Nest. Wala pa kaming natatanggap na tiyak na balita, kaya masyadong maaga para sabihin iyon. Nasa mata natin ang katotohanan, bakit hindi natin sila makontak? Baka gusto mong tanggihan ito, ngunit hindi mo mababago ang katotohanan na may nangyaring kalamidad. Ito ay ilang 10,000 metro ang haba na halimaw na may malaking sibat sa mga kuko nito na sum-iris sa Black Ink Nest. Ano iyon? Isa itong Great Dragon. Ayon sa Black Ink Disciples, ang isang Great Dragon ay isang makapangyarihang nilalang. Ang Black Ink Nest ni Master He Yuan ay winasak ng parehong Great Dragon na iyon. Higit pa rito, mula sa aking natipon, si Yang Kai ay hindi tao. Ang Great Dragon ang kanyang tunay na anyo. Wala akong pakialam kung tao siya o Great Dragon, dalawang Territory Lord Black Ink Nests ang nasira niya sa ngayon, at hindi ko na kailangang ipaalala sa inyong lahat na bago namatay ang ating kasama kanina, sinabi niya na panalo ito. Di dito nagtatapos. Sigurado akong alam ninyong lahat ang ibig sabihin nito. Natakot ang isang kamalayan. Nangangahulugan ba iyon na sisirain ni Yang Kai ang higit pang Territory Lord Black Ink Nests? Upang maitaboy ang Human Army, ang Territory Lords ay umalis patungo sa larangan ng digmaan kasama ang kani-kanilang army. Bukod sa ilang Territory Lords na nanatili sa teritoryo ng Royal Lord para bantayan ang Royal City at ay coordinate ang iba pang mga bagay, wala nang makapangyarihang masters na natitira. Bukod dito, ang ilan sa mga Territory Lord na iyon ay kailangang sumali sa Royal Lord upang labanan ang Human Old Ancestor. Hindi nakakagulat na samantalahin ni Yang Kai ang pagkakataong ito para magdulot ng kaguluhan.
Bagamat hinahabol na siya ni Master He Yuan, hanggang ngayon ay hindi pa niya naaabot ang kanyang layunin. Ang susunod na target ng tao ay maaaring ako, o sino man sa inyo. Nang marinig iyon, ang mga kamalayan na iyon ay naging pangamba. Hindi lahat ng pag-asa natin kay Master He Yuan. Sa madaling salita, kung nagawa niyang makuha ang tao, ang pangalawang Black Ink Nest ay hindi sana nawasak. Kailangan nating iligtas ang ating sarili. Paano mo gagawin iyon? Masyadong makapangyarihan ang tao na iyon. Hindi natin siya maitaboy kahit na marami tayong kasama. Gaano man siya kalakas, siya ay nag-iisa lang. Bukod pa rito, dapat siyang masugatan matapos sirain ang dalawang Territory Lord Black Ink Nest. Naniniwala ako na kailangan niyang gumaling ng ilang oras bago kumilos muli, kaya huwag kayong mag-alala. Gayunpaman, kapag naka-recover na siya, malamang ay muli siyang gagawa ng hakbang. May suggestion ka ba? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ng kamalayan sa lahat ang tungkol sa kanyang plano, at ang iba sa kanila ay tumango bilang pagsang-ayon. Marshal Pick, Kabanata 5107. Hinihintay kita. Hindi naging mapayapa ang buhay sa Royal Domain ng Mugwang kamakailan. Una sa lahat, ang plano ng Royal Lord na daan-daang taon nang ginagawa ay nadiskeril ng isang tao bago ang napipintong tagumpay nito, na ibinuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pagkatapos, ang Old Ancestor ng Yinyang Pass ay biglang lumitaw sa kanyang teritoryo at nagsimula ng malaking pakikipaglaban sa kanya at sa ilang Territory Lords. Nabasag ang espasyo at maraming pag-aari ng Black Ink Clan ang nawasak habang hindi mabilang ang Black Ink Clansmen ang napatay mula sa resulta ng kanilang labanan. Ang hukbo ng tao mula sa Yinyang Pass ay naubos na rin. Ang Territory Lords sa Royal Domain ay walang pagpipilian kundi ang pamunuan ang sarili nilang hukbo para harapin ang mga tao. Ang Black Ink Clansmen na nanatili sa likod ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa frontline. Karaniwan, kailangan lang nilang maghintay ng matyaga. Kung tutusin, kahit na makapangyarihan ang mga tao, hinding-hindi nila malalampasan ang blockade ng Black Ink Clan at salakayin ang Royal Domain. Gayunpaman, mayroon na ngayong nag-iisang tao na nagpapalaki ng lahat ng uri ng kalituhan sa Royal Domain nang wala ang karamihan sa makapangyarihang Black Ink Clansmen. Siya ang mismong tao na nagdiskeril sa plano ng Royal Lord. Ang tao na ito ay hindi partikular na makapangyarihan. Ayon sa klasifikasyon ng humans, isa lamang siyang 7th grade master, katumbas ng isang feudal lord. Gayunpaman, ang 7th grade human na ito ang nagbigay ng ganap na kaguluhan sa Royal Domain ni Mugwang. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nagawa niyang sirain ang dalawang Territory Lord Black Ink Nests at pumatay ng ilang libu-libong Black Ink Clansmen. Bagamat personal siyang hinahabol ni He Yuan, hindi pa niya nakakamit ang kanyang layunin sa ngayon. Mula sa kanilang nakalap, ang tao na ito ay maaaring mag-transform sa ilang 10,000 metro ang haba na Great Dragon at humawak ng napakalaking sibat sa kanyang mga kuko. Kapag nakalapit na siya, maaari niyang sirain ang isang Territory Lord Black Ink Nest sa isang strike at basagin ang Universe Fragment na kinauupuan nito. Ang dahilan kung bakit niya nagawang iwasan ang pagtugis ni He Yuan ng napakatagal ay dahil isa siyang master sa Dao of Space. Sa tulong ng Space Secret Techniques, ang tao na ito ay maaaring gumalaw ng napakabilis. Kahit na mas malakas si He Yuan kaysa sa kanya, hindi niya kayang hulihin ang human intruder nang hindi muna mapipigilan ang kanyang mga galaw. Matapos sirain ang dalawang Territory Lord Black Ink Nests, nawala ang tao. Gayunpaman, ang mga kamalayan na nananatili sa Territory Lord Black Ink Nests ay naniniwala na siya ay nagpapagaling sa isang lugar. Kapag ganap na siyang gumaling, lilipat siya sa isa pang Territory Lord's Black Ink Nest. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa mga kamalayan na nananatili sa Territory Lord Black Ink Nests dahil nag-aalala sila na isa sa kanila ang susunod na target ni Yang Kai. Nakita ang mga Black Ink Clansmen na lubusang naghahanap kay Yang Kai sa kabila ng kawalan, na walang pinag-iwanan. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang tao pagkatapos ng ilang araw, na parabang siya ay nawala sa hangin. Naghinala ito sa maraming Black Ink Clansmen na maaaring umalis si Yang Kai sa Royal Domain ng Mugwang. Isang araw, isang pangkat ng dalawa o higit pa ang sumusuri sa isang kumpol ng makapal na Black Ink Clouds. Mula sa kanilang nakalap, ang tao ay nagustuhang magtago sa mga lugar na tulad nito. Sa makatuwid, ang mga Black Ink Cloud na may iba't ibang laki na nakakalat sa walang laman ay lubusang susuriin. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung siya ay nagtatago sa isang tiyak na Black Ink Cloud, naghihintay lamang na mahuli ang kalapit na Black Ink Clansmen na walang bantay. Pagkatapos nilang suriin ang lahat ng Black Ink Clouds dito, hindi pa rin nila mahanap ang tao.
Nang naghahanda ng umalis ang team ng Black Ink Clansmen, may nakita ang nangungunang high-grade clansman at lumingon upang tumingin sa isang partikular na direksyon. Laking gulat niya sa nakita niya, dahil sunod-sunod na alon ang biglang lumitaw sa kawalan. Habang lumalawak ang mga alon, biglang nabuo ang isang portal na kumikinang na may mahinang liwanag. Ang high-grade Black Ink Clansman na ito ay isang mabilis na tao, agad na napagtanto ang isang bagay, at nagmamadaling nagutos. Magtago. Pagkatapos niyang magsalita, pinangunahan niya ang kanyang team na mag-charge sa pinakamalapit na Black Ink Cloud. Itinago nila ang kanilang mga sarili at binawi ang kanilang mga aura sa abot ng kanilang makakaya sa lalong madaling panahon. Nang iangat nila ang kanilang mga tingin, nakita nilang ganap na nahugis ang isang portal. Habang patuloy na lumalawak ang mga alon, biglang lumitaw ang isang figure. Siya ang tao na hinahanap ng Black Ink Clan. Pinaikit ng high-grade clansman ang kanyang mga mata at hindi nagtagal ay may napagtanto. Hindi katakataka na napakaraming Black Ink Clansmen ang hindi nakahanap ng bakas ng tao na ito kahit na matapos ang ilang araw na paghahanap, ito pala ay nagtago sa loob ng isang sealed world. Ang portal na biglang bumukas ay halatang portal na humantong sa sealed world na iyon. Sa kabila ng distansya sa pagitan nila, malinaw na nararamdaman ng high-grade clansman ang aura na nagmumula sa portal. Ito ang aura ng World Force na pinakagusto ng Black Ink Clan. Kaya ganyan talaga. Nang malaman ang lahat, hindi maiwasan ng high-grade Black Ink Clansman na isipin na si Yang Kai ay biniyayaan ng swerte na nakatagpo ng sealed world at nakatago sa loob nito. Mukhang totoo ang natanggap nilang balita. Si Yang Kai ay nasugatan ng husto ng sirain ang dating Territory Lord Black Ink Nest at nagtatago at nagpapagaling kamakailan. Bagamat mayroong mahigit 20 miyembro sa grupong pinamunuan niya, ang high-grade Black Ink Clansman na ito ay hindi nang ahas na magmadaling kumilos nang makita si Yang Kai. Alam niya na ang tao na ito ay masyadong makapangyarihan para sa kanila at siya at ang kanyang koponan ay hindi kalaban para sa kanya. Ang paglalantad sa kanilang sarili sa puntong ito ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Sa kabila ng mabilis na pagkilos, si Yang Kai, nakalalabas lang sa sealed world, ay may naramdaman pa rin at mabilis na tumingin sa kanilang direksyon. Tila, napagtanto niyang naroon sila. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang high-grade clansman ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Bago siya makapag-react, itinulak ni Yang Kai ang kanyang palad habang ang kanyang 7th grade Heaven Opening Realms World Force ay pumutok. Nang walang pagkakataong lumaban, ang Black Ink Clansmen na nagtatago sa Black Ink Cloud ay agad na pinatay. Inisip ng high-grade Black Ink Clansman na si Yang Kai ay sapat na swerte na nakatagpo ng sealed world na makakapagpagaling, ngunit ang totoo ay may bahagi lamang ang swerte dito. Bilang master ng Dao of Space, madaling mahanap ni Yang Kai ang sealed worlds na hindi natuklasan ng Black Ink Clan. Hindi lamang siya nagpapagaling sa panahong ito, ngunit kinuha din niya ang lahat ng mga mapagkukunan sa partikular na sealed world na ito. Bagamat nakakuha na siya ng kahanga-hangang ani mula sa pagnanakaw sa sariling teritoryo ng dalawang territory lords, hindi naisip ni Yang Kai na mangolekta ng higit pang mga mapagkukunan. Nasiyahan na siya na marami siyang makukuha mula sa Black Ink Clan, at mas nakakasisiyahan na nasira din niya ang dalawang Territory Lord Black Ink Nests. Katulad ng inaasahan ng Black Ink Clan, ang susunod na target ni Yang Kai ay isang Territory Lord's Black Ink Nest pa rin. Gayunpaman, kahit na pinatay na niya ang search party na ito, napansin ng isa pang kalapit na grupo ng Black Ink Clansmen ang nangyari. Napagtanto na maaaring lumitaw si Yang Kai, mabilis nilang ikinalat ang salita. Sa oras na malaman ng lahat na muling nagpakita si Yang Kai, nakarating na siya sa isang teritoryo ng feudal lord. Sa mga nakaraang karanasan, pamilyar na si Yang Kai kung paano hanapin ang Black Ink Nest ng lokal na territory lord. Ang mga Black Ink Clansmen sa feudal lord's fifth na ito ay mahina, kaya kailangan lang ni Yang Kai ng kaunting pagsisikap para patayin silang lahat. Pagkatapos ay dumiretso siya sa feudal lord's Black Ink Nest. Sa sandaling pumasok siya sa gitnang silid, binuksan niya ang kanyang miniature universe at hinayaan ang Black Ink Nest na sumipsip ng kanyang world force. Sa nagsisilbing tulay na iyon, ikinonekta niya ang kanyang sarili sa kamalayan ng Black Ink Nest. Ilang sandali lang, ang kanyang divine sense ay pumasok sa espesyal na espasyo na ang kamalayan ng Black Ink Nest ang medium. Gaya ng dati, maraming mga kamalayan sa espesyal na espasyong ito. Ang mga kamalayan na ito ay kumakatawan sa mga feudal lords na may sariling teritoryo at Black Ink Nests. Marami sa mga feudal lords ang umalis patungo sa larangan ng digmaan upang labanan ang mga tao. Sa kabila nito, maaaring manatili ang ibang Black Ink Clansmen at bantayan ang kanilang mga Black Ink Nests. Kaya naman, hindi nagulat si Yang Kai kahit kaunti. Gayunpaman,
hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali. Dati, nang pumasok siya sa puwang na ito ng may kamalayan, hindi siya gaanong pinapansin ng ibang mga kamalayan. Gayunpaman, sa araw na ito, ang lahat ng mga kamalayan sa paligid niya ay lumitaw laban sa kanya. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga kamalayan na ito ay binibigyang pansin siya. Ang puot at kakilakilabot na kapangyarihan ay lumabas mula sa mga kamalayang ito. Nalantad ba ako? Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Yang Kai, ngunit hindi nagtagal ay may napagtanto siya. Sa katunayan, hindi ito nakakagulat. Ginawa niya ang parehong bagay noon, kaya inaasahan na ang Black Ink Clan ay naglagay ng kanilang bantay. Gayunpaman, dahil mayroon siyang lakas ng loob na kumilos, nagkaroon siya ng kumpiyansa na panatilihing ligtas ang kanyang sarili. Ang mga kamalayan ay walang balak na sabihin ang anuman kay Yang Kai. Sa sandaling naunawaan ni Yang Kai ang lahat ng ito, gayunpaman, ang espesyal na espasyo ay nagyelo habang ang isang mahigpit na kapangyarihan ay kumalat sa kabuuan nito, tulad ng isang Heaven Silang Earth Lockang Array. Agad na nagulat si Yang Kai, dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong pangyayari sa espasyong ito. Sa sinabi nito, ang espasyong ito ay nabago mula sa kamalayan ng isang Territory Lord's Black Ink Nest, kaya hindi nakakagulat na may mga lihim na hindi niya alam. Sinubukan niyang putulin ang kanyang koneksyon sa Black Ink Nest, ngunit napagtanto niya na hindi ito posible. Ang espasyo ay ganap na na-seal up, kaya maliban kung mababasag niya ang mga hadlang sa lugar na ito, hindi niya posibleng bawiin ang kanyang divine sense. Kung pilit niyang sinubukan, maaaring masira ang kanyang kaluluwa. Tila nalock ang kanyang kamalayan sa loob ng espasyong ito. Kanina pa kita hinihintay. Sa sandaling isara ang espasyo, isang boses ang nakarating sa kanya, isang boses na parang galit at galit. Nararamdaman ni Yang Kai na ang kamalayang ito ay nagbigay ng pamilyar na aura. Bukod dito, ang kamalayang ito ay hindi katulad ng iba, ito ay mas malakas. Para itong crane na nakatayo sa gitna ng mga manok. Isang nagdududang Yang Kai ang nagtanong. Hey Yuan. Dumagundong ang kamalayan. Natutuwa akong nakilala mo ako. Nagulat si Yang Kai. Ikaw talaga. Kaya hinihintay mo ako. Sagot ni He Yuan. Alam kong hindi ka titigil sa pagsisikap na sirain ang mga Black Ink Nest ng ibang Territory Lords, kaya pumili ako ng isa at hinintay kita. Nagulat ako na pumunta ka talaga sa teritoryo ni Kung Chan. Mukhang sinuswerte ako. Walang ideya si Yang Kai kung sino si Kung Chan, ngunit itinuring niya na siya ang may-ari ng teritoryong ito, at isang Territory Lord. Ang dahilan kung bakit nagpa siya si He Yuan na maghintay dito ay ang teritoryo ni Kung Chan ang pinakamalapit sa teritoryo ng Territory Lord kung saan ang Black Ink Nest ay nawasak noon ni Yang Kai. Naisip niya na malamang napupunta si Yang Kai sa lugar na ito. Ngayon, tila sulit ang kanyang paghihintay, dahil talagang dumating si Yang Kai sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, bahagyang hindi na agrabyado si He Yuan. Bilang isang Territory Lord, siya ay katumbas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, sinubukan niyang tugisin si Yang Kai kamakailan, ngunit hindi man lang niya malaman ang kinaroroonan ng huli. Inaasahan na siya ay bigo. Martial Pick, Kabanata 5108. Labanan sa pagitan ng mga kaluluwa. Nakipag-away kay Yang Kai ng ilang beses, alam na ngayon ni He Yuan na ang isa pang lalaki ay bihasa sa Dao of Space, na maaaring magamit upang mabilis na makatakas mula sa kanyang mga kaaway. Iyon ang dahilan kung bakit palaging napapawi ni Yang Kai ang kanyang pagtugis. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang kamalayan ni Yang Kai ay nabuklod sa espasyong ito. Dahil hindi niya magamit ang kanyang pinakamalaking lakas, siya ay karaniwang nakulong. Buhayin mo siya. Huwag mo siyang patayin. Utos ni He Yuan. Naalala pa niya ang utos ni Mugwang na kailangang hulihin ng buhay si Yang Kai para mapalitan niya si Niean upang mamuno sa pagtatayo ng mga warship. Kung pinatay niya si Yang Kai dito, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili sa Royal Lord. Kasunod ng kanyang utos, ang mga nakapaligid na kamalayan ay naglabas ng malalakas na puwersa na pagkatapos ay sumabog kay Yang Kai. Ang bawat Territory Lord ay may ilang dosenang Feudal Lord na may sariling teritoryo, at si Kung Chan ay walang pagbubukod. Mayroon siyang humigit kumulang 30 Feudal Lords na may sariling mga pag-aari. Sa makatuwid, halos kaparehong dami ng mga kamalayan na kabilang sa mga Feudal Lord ang naririto. Kung ang mga Feudal Lord na ito ay makatagpo ni Yang Kai sa kanilang pisikal na katawan, hindi sila mangangahas na pukawin siya. Pagkatapos ng lahat, isang malaking bilang ng mga Feudal Lords ang pinatay ni Yang Kai kamakailan. Sa kabila ng pagiging isang 7th grade human, mas makapangyarihan siya kaysa sa sinumang 7th grade master na nakipag-usap sa kanila noon. Gayunpaman,
ang espasyong ito ay binago mula sa kamalayan ng Black Ink Nests, kaya hindi na kailangang direktang harapin ng mga feudal lords si Yang Kai. Maaabot nila ang kanilang layunin sa pamamagitan lamang ng pagharap sa kamalayan ni Yang Kai. Iyon ang naisip nilang solusyon matapos mawala si Yang Kai dati. Isa itong bitag na partikular na nakatarget kay Yang Kai. Hindi lang ito ang bitag kahit na ang mga katulad na bitag ay naiset up sa bawat teritoryo ng Territory Lord. Sa madaling salita, saan mang teritoryo ng Territory Lord ang pupuntahan ni Yang Kai, mahuhulog siya sa parehong bitag kung mangangahas siyang gamitin ang Black Ink Nests. Ang kaibahan lang ay ang teritoryo lamang ni Kung Chan ang may hiyuan na namumuno. Ang iba pang teritoryo ng Territory Lord ay mayroon lamang mga feudal lord na matiyag ang naghihintay na magpakita si Yang Kai. Sa sinabi nito, hindi alintana kung mayroong isang Territory Lord sa paligid o wala, hanggat si Yang Kai ay nakapasok sa gayong bitag, hindi siya kailanman makakatakas. Maaari lamang siyang makatakas sa pamamagitan ng pagkatalo sa lahat ng mga kamalayan dito, ngunit halos imposible iyon. Ang mga kamalayan na ito ay naglabas ng malalakas na puwersa habang ang isang alon ng marahas na enerhiya ay nabuo sa lalong madaling panahon sa espesyal na espasyo at bumaril patungo sa Yang Kai na parang tsunami. Ito ay naging labanan sa pagitan ng mga kaluluwa. Hindi mapigilan ni Yang Kai na maging solemna. Hindi niya inasahan na haharapin siya ng Black Ink Clan gamit ang gayong panlilinlang, ni hindi niya alam na ang espasyong binago mula sa kamalayan ng Black Ink Nests ay maaaring matrap ang kamalayan ng isang tao sa loob. Gayunpaman, dahil nahulog siya sa bitag, wala siyang pagpipilian kundi kumilos ng naaayon. Sa kabutihang palad, hindi siya ordinaryong Heaven Opening Realm Master. Nahaharap sa agos ng malalakas na pag-atake, ang kamalayan ni Yang Kai ay tila maliit kung ihahambing. Tila direktang mamamatay siya sa sandaling hampasin siya ng alon. Si He Yuan, na nakatingin sa gilid, ay hindi maiwasang mag-alala. Paano kung hindi makayanan ni Yang Kai ang pambobomba na ito at direktang pinatay? Dapat pansinin na kung ang isang kamalayan ay namatay sa espasyong ito, ang katawan nito pabalik sa Black Ink Nest ay magiging isang soulless husk. Ilang oras na lang bago mamatay ang ganoong tao. Habang si He Yuan ay nanunood ng may pag-aalala, ang kamalayan ni Yang Kai ay nalunod sa tubig. Bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang lumabas mula sa kamalayan ni Yang Kai at naiwasan ang welga. Siya ay hindi natitinag tulad ng isang bato. Isang nagulat na He Yuan ang bumulalas. Imposible. Kung siya ang nasa lugar ni Yang Kai, hindi niya maiiwasan ang magkasanib na pag-atake ng 30 feudal lords. Ayon sa kanyang pagtatantya, ang pinakamagandang resulta ay ang kamalayan ni Yang Kai ay agad na nasugatan. Kapag nangyari iyon, mawawalan na siya ng kakayahang lumaban. Sa kasalukuyan, kasunod ng utos ni He Yuan, maraming Black Ink clansmen ang nagmamadali patungo sa tunay na katawan ni Yang Kai. Dahil hindi makakatakas si Yang Kai, madali nila siyang mahuli. Gayunpaman, ang tanawin sa harap ng mga mata ni He Yuan ay sadyang hindi kapanipaniwala, dahil si Yang Kai ay walang kamali-mali na ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa lahat ng mga pag-atake mula sa kamalayan ng mga feudal lords. Paano naging posible iyon? Bakit napakalakas ng kaluluwa ng tao ng 7th grade? Bagamat hindi ginamit ng mga feudal lords ang kanilang buong kapangyarihan kasunod ng utos ni He Yuan, hindi pa rin maisip ang nakikita sa harap ng mga mata ng huli. Bukod kay He Yuan, ang mga feudal lord na ito ay hindi rin makapaniwala sa kanilang mga mata at agad silang nagpalakas ng lakas sa kanilang mga pag-atake. Muling tumaas ang tubig at lalong naging marahas. Sa wakas ay naapektuhan ang kamalayan ni Yang Kai. Sa pagharap sa pambobomba ng Black Ink clansmen, naramdaman niyang mabilis na naubos ang kanyang spiritual energy. Hindi niya kayang tiisin ang mga pag-atake ng ganoong katindi ng matagal. Sa kabutihang palad, nakuha ni Yang Kai ang Soul Warmang Lotus noong siya ay isang namumuong cultivator pa lamang. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang soul ay naging mas malakas kaysa sa iba pang mga cultivator sa parehong realm dahil mayroon siyang tuloy-tuloy na pagkain na nagmumula sa Soul Warmang Lotus. Higit pa rito, ang kanyang spiritual energy ay tumaas ng husto pagkatapos niyang makuha ang primordial yin ni Yurumeng. Dapat pansinin na ang Charm Demons ang pinakamagaling pagdating sa paggamit ng spiritual energy, hindi pa banggitin na si Yurumeng ay isang demon saint noong panahong iyon. Bagamat isa pa lang siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, ang kaluluwa ni Yang Kai ay kapantay ng isang 8th grade Human Masters. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang itakwil ang agos ng kamalayan ng mga feudal lords sa kanyang sarili. Sa espasyong ito, ang isang kamalayan ay ang pagpapakita ng kaluluwa ng isang tao, kaya kung mas malakas ang kaluluwa ng isang tao, mas malakas sila sa lugar na ito.
Higit pa rito, karamihan sa mga Black Ink clansmen ay hindi eksperto sa paggamit ng kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, itinuring ni Yang Kai na ang Royal Lord Secret Technique na exclusible sa Royal Lords ay dapat na isang anyo ng Soul Technique. Ang mga feudal lord na ito ay karaniwang nagsisikap na magpakita ng kaunting mga kasanayan sa harap ng isang eksperto sa pamamagitan ng pagsisikap na labanan si Yang Kai gamit ang kanilang mga kamalayan lamang. Sa sinabi nito, kahit na pansamantala niyang ipagtanggol ang sarili mula sa pambobomba, hindi siya makapagtiyaga ng matagal. Kung tutusin, hindi niya matiis magpakailanman ang sunod-sunod na pag-atake, gaano man kahirap ang kanyang depensa. Higit pa rito, ang kanyang kamalayan ay nakulong sa espesyal na espasyong ito, kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Kung samantalahin ng Black Ink Clan ang pagkakataon na saktan ang kanyang pisikal na katawan, hindi man lang niya may pagtanggol ang kanyang sarili. Sa makatuwid, pagkatapos pansamantalang ipagtanggol ang sarili sa isang sandali, nagpasya siyang kumilos ng walang awa. Ang Black Ink clansmen, na handang ibigay ang higit pa sa kanilang mga kapangyarihan upang sugpuin si Yang Kai, ay biglang nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Bago nila maisip kung ano ang nangyayari, sumiklab ang aura ni Yang Kai. Ang kanyang malakas na kamalayan ay dahan-daang tumigas sa espesyal na espasyong ito at naging Soul Avatar. Ang nakapagtataka sa mga feudal lords ito ay ang Soul Avatar na ito ay may hawak na saber. Ang mga feudal lords ay niloko habang si He Yuan ay nabigla. Sa paglipas ng mga taon, hindi pa nila nakita ang isang kamalayan na maaaring tumagal sa kanyang tunay na anyo sa lugar na ito. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga kamalayan ay palaging nagagawa sa isang uri ng hindi nasasalat na anyo. Gaano dapat kalakas ang kaluluwa ng isang tao upang aktwal na magkaroon ng nakikita, halos solidong anyo. Ang ikinalungkot nila ay wala silang ideya kung bakit may saber dito. Paano dinala ni Yang Kai ang isang artifact sa espasyong ito kung saan ang mga kamalayan lamang ang dapat na umiiral? Ito ba ay isang espesyal na kasanayang natatangi sa mga tao? Hindi pa sila nakipag-ugnayan sa mga kamalayan ng tao noon pa man. Gayunpaman, ang Black Ink Nests ay kabilang sa Black Ink Clan, kaya bakit ang isang tao ay nasa isang paborableng posisyon sa lugar na ito? Inakala ng mga feudal lord na ang saber ay isang artifact na dinala ni Yang Kai sa lugar na ito, at sa katunayan, hindi sila nagkamali. Gayunpaman, ang sandata na ito ay hindi ordinaryong artifact. Ito ay isang soul type na artifact. Ito ay ang Emperor Artifact, Soul Splitting Saber. Ito ay isang artifact na nakuha ni Yang Kai noong siya ay nasa Hengluo Starfield pa. Mahina pa siya noon, kaya malaking tulong sa kanya ang Emperor Artifact na ito pagdating sa pagpatay sa kanyang mga kaaway. Gayunpaman, habang lumalakas ang kanyang lakas, ang Emperor Artifact na ito ay hindi nakapakipakinabang sa kanya. Itinago lang niya ang soul-splitting saber sa kanyang soul at hindi niya ito ginamit sa loob ng maraming taon. Hindi sumagi sa isip niya na gagamitin niya muli itong Emperor Artifact balang araw. Kahit na ang Emperor Artifact na ito ay masyadong mahina kumpara sa kanyang kasalukuyang realm, ito ay mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban sa kamalayan ng mga feudal lords gamit lamang ang kanyang raw spiritual energy. Total, siya ay nag-iisa habang ang mga Black Ink clansmen ay dumarami sa kanya. Habang hawak ang soul-splitting saber, naramdaman ni Yang Kai na lumakas ang kanyang hangarin sa pagpatay at ngumisi. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito ng mabilis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, itinaas niya ang kanyang saber habang may malamig na liwanag na tumama sa espesyal na espasyong ito. Pinahintulutan ng makapangyarihang spiritual energy ni Yang Kai ang liwanag ng soul-splitting saber na mapuno ang buong espasyo. Kasunod ng pag-atake, ang mga kamalayan ng apat na feudal lords ay namatay sa katahimikan. Kasabay nito, ang mga feudal lords, na ayon sa pagkakabanggit ay namamahala sa apat na Black Ink Nest sa teritoryo ni Kung Chan, ay bumagsak sa lupa. Kahit na sila ay teknikal na buhay pa, sila ngayon ay ganap na hindi kumikibo. Nangangahulugan ang pagkasira ng kanilang mga kamalayan na hindi sila mabubuhay ng matagal. Ang kapangyarihan ng Sable ay namangha sa mga feudal lords. Ang sunod-sunod na pag-atake, na siyang pinagsama-samang kamalayan ng mga feudal lords, ay agad na hamina. Nang hamina ang karamihan sa pressure, muling naglaslas si Yang Kai gamit ang kanyang saber. Sa pagkakataong ito, agad na naiwasan ng mga feudal lords ang pag-atake kaya dalawa lamang ang napatay. Gayunpaman, kinilig sila sa kaibuturan matapos masaksihan ng 2 beses ang kapangyarihan ng Sable. Noong una ay inakala nila na madali nilang mahuhuli si Yang Kai gamit ang bitag na ito, ngunit hindi nila inaasahan na ang tao na ito ay talagang napakabangis. Kahit na siya ay nasa bitag na itinakda ng Black Ink Clan, siya pa rin ang pumapatay sa kanila.
Nahaharap sa banta ng kamatayan, ang mga feudal lords, consciousness ay sinubukang tumakas mula sa lugar na ito nang nagmamadali. Total, wala ni isa sa kanila ang gustong pumatay, lalo na nang hinahabol sila ni Yang Kai gamit ang kakaibang saber. Gayunpaman, sa kanilang pagkadismaya, hindi nagtagal ay napagtanto nilang hindi nila kayang umalis sa lugar na ito. Sa sandaling ang kamalayan ni Yang Kai ay pumasok sa espesyal na espasyong ito ay ganap na natakpan. Si He Yuan lang, na namamahala sa lugar na ito, ang makakapagbukas nito muli. Tila, walang intensyon si He Yuan na buksan ang espasyong ito. Ang pagliko ng mga pangyayari ay hindi lamang nagulat sa mga feudal lords, kundi pati na rin kay He Yuan. Hindi niya inaasahan na sa halip na saktan si Yang Kai, ang bitag na kanilang itinakda noon pa man ay naging isang larangan ng digmaan kung saan sila ang pinapatay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natauhan siya. Nang makitang ang mga kamalayan ng mga feudal lords ay sinusubukang tumakas mula kay Yang Kai, umungal siya. Tumayo at lumaban. Hindi natin siya dapat hayaang tumakas sa pagkakataong ito. Ang pagkakataong ito ay mahirap makuha, at kung hahayaan nilang makatakas si Yang Kai, walang kumpiyansa si He Yuan na bitag siyang muli. Ano man ang presyo na kailangan niyang bayaran, kailangan niyang talunin at hulihin si Yang Kai ngayon. Sa sumunod na sandali, nagkusa si He Yuan na maningil kay Yang Kai. Ang kanyang kamalayan, na mas malakas kaysa sa iba, ay nakipagsagupaan kay Yang Kai. Ang kamalayan ni Yang Kai, na karaniwang ginagaya ang kanyang tunay na anyo, ay nahuli at napaatras ng paatras ng matamaan habang ang ilaw sa paligid niya ay lumabo rin.